Before daw nag-vlog sa Tekram ay dati na daw mayaman. Saan nagsimula ang swerte ni Tekram? Sino ang unang nag-ambag ng yaman kay Tekram? Kung tutusin si Dave ang lucky charm niya. Nung nakuha niya si Dave, ang subscriber niya hindi pa ganun kalago. Mga views niya hindi pa rin ganun kalago, kabro. Kadami. Swerte na kapag nakaka-views siya ng 20,000 sa isang video. Nung hindi niya pa nakukuha si Dave. Ayan, ang dami namang sinasabi nito, ano? Okay? So wag nyo nang kilalanin to dahil ito isa sa mga gusto lang sumausaw para sa views, sa subscriber, at syempre sa kita. Kaso maling-mali naman yung mga pinagsasabi nito. Mema lang ba? Kaya ngayon, ididebunk natin tong abnoy na to. Okay? So tingnan natin kung gaano katotoo yung mga pinagsasabi nito. Ayan, no? Oo. Okay. Ha? May package din yan. Wait lang. Maya-maya ka na mag-ingay. Okay. So, ayan, guys, no? So, ididebunk natin yung mga sinasabi nito tungkol dito kay Tatay Tekram kasi, guys, no? Syempre, may nanunood din naman sa kanya at pwede siyang maka-brainwash ng mga utak ng ating mga katekram kapag narinig niya itong mga kwento na galing sa hindi mo malaman kung saan galing kwento. At i-debunk natin yung mga sasabihin nito. Okay? So sa mga katekram natin dyan, pakinggan nyo yung sasabihin niya at pwede kayo mag-comment kung ano yung salobin nyo. Okay? So simulan natin. Let's go. Before daw nag-vlog sa Tekram ay dati na daw mayaman. Sino nagsabi na before mag-vlog si Tatay Tekram, dati na raw mayaman? Sinabi ba ni Tatay Tekram yun? O nagbase ka lang sa mga sinasabi ng mga followers, subscribers, viewers? So, dapat kapag ikaw ay magsasalita about kay Tatay Tekram, dapat mismo kay Tatay Tekram manggagaling yung bibigyan mo ng reaction, hindi lang dahil hindi lang sa mga kung saan-saan mo nakikita, naririnig, na hindi mo naman kilala. Okay? Katulad sa akin, kapag ako nagsabi na dating mayaman yan si Tatay Tekram. Pero ito sasabihin ko sa iyo. Si Tatay Tekram walang sinasabing ganun, ang Manalastas walang sinasabing ganun. Pero ako na mag-sure sa iyo na si Tatay Tekram, bago siya mag-vlog, okay? May pera na yan. Meron na yan. May pera na yan. Okay? Kasi may business siya . Okay? Cellphone repair. At sa cellphone repair, malaki ang kitaan dyan. Meron ako niyan . Sa mga gusto magpaayos ng cellphone repair na malapit sa Angono, Rizal, pwede kayo magpaayos doon Repair Master. Hanapin nyo lang yon. Pwesto natin yan. Okay? Mura lang doon. Bibigyan ko kayo ng discount. Sige Hanapin nyo lang yung Repair Master. Okay? So, balik tayo. Malaki po ang kitaan sa cellphone repair. Sa cellphone, pagbebenta ng cellphone, basta pag about sa cellphone, lahat na yan, accessories, no? Malaki ang kitaan dyan. Okay? So, ibig sabihin, si Tatay Tekram may pera na talaga siya. Okay? So, start natin. Dati na daw mayaman sa Tekram before nag-vlog. Saan ba galing yung dating mayaman na yan? Kung sa viewers galing yan, no? Hindi natin anong tawag dito? Hindi natin mapipigilan na sabihin nila yan. Ano? Okay? Kasi kung lalo na kung nasubaybayan nila yung simula o pagsisimula ni Tatay Tekram. Okay? So sa mga hindi po nakakakilala sa channel ni Tekram, imposible namang walang nakakakilala sa channel ni Tatay Tekram. Lalo na sa'yo, kunti lang naman nanonood sa'yo . Diba? Huwag kang mag-feeling na yung mga nanonood sa'yo hindi kilala yung channel ni Tatay Tekram. Okay? Ikaw yung hindi kilala. Pinagtsatsagaan na nga lang kita kasi may mga nasabi ka dito na kasinungalingan at fake news. Okay? Kaya gusto kong bigyan ng reaction to at ididebunk natin yung mga sasabihin nito. I-scroll niyo po yung channel ni Tekram hanggang sa simula. Okay, i-scroll. Tapos, makikita nyo, ang mga binablog nila dati ay gumagawa sila ng cellphone. Okay, totoo naman yon. So, gawin natin yung sinabi niya. Okay, mula sa simula, 6 years ago, about cellphone. Okay, about cellphone,
Tama naman. Pero ilang video lang to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. Okay? About sa cellphone. And then, nung ikasampung video is, ito na yung Isitan Mall Recto, paalam na nga ba? Okay? Kasi umalis na sila dito. Alright? So, tama naman yung sinabi mo. Sige, may point. Sige. 1 point sa'yo. Kaya nga Tekram ang pangalan ng channel nila dahil dati silang mga cellphone technician. Okay. Yun, ang sabi nga, before daw nag-vlog, si Tekram ay dati ng mayaman. Paulit-ulit ka eh. Nasabi mo na yan kanina eh. Wala ka bang ibang sasabihin pa? Bakit ba kasi pinag-iinitan mo yung salitang yaman? Naiinggit ka, no? Huwag ka na mainggit. So tuloy tayo. Sabi ng mga subscriber niya at bashers ni Wala kang magagawa kung yun yung sinasabi ng mga subscriber, ng mga followers. Okay? Wala kang magagawa doon. Okay? Kung yun yung sinasabi nila. Okay? Wala kang magagawa. Sabihin na natin meron. Kasi Sabihin na natin meron. Meron naman talagang pera si Tatay Tekram nung time na yan. Kasi nga, may business siya eh. Hindi ka naman makakapag-business kung wala kang pera. Tungaw ka ba? Kasi wala kang kapital, di ba? Paano ka makakapag-business? So, meron na yan. May pera na yan sila. Kaya nga nakapag-business eh. Kailangan mo kasi maglabas ng puhunan dyan. meron nga silang stall sa Isitan eh. So meron silang pinagkakakitaan. Sabihin na natin meron. Pero kung Meron naman talaga. Hindi yung sabihin na lang. Meron talaga sila. kukumpara mo yung buhay nila dati sa buhay nila ngayon, ibang-iba. Syempre. Ikaw ba naman? Kung ikaw noong 2018, ang pagbalagay, 2018, yung buhay mo noong 2018, tapos yung buhay mo ngayon, kung wala kang diskarte sa buhay, kung hindi ka masipag, ay ganun pa rin, baka palubog ka pa. Di ba? Si Tatay Tekram kasi masipag yan. Kaya malamang, magbabago yung buhay niya from 2018 to 2025. Malaking ipagbabago niyan, lalo na kung siya ay masipag. Katulad ko, 2018, nakatira lang ako kung saan-saan. Syempre, may pangarap ako, nagsisipag ako, sinasabayan ko ng sipag. Syempre, magbabago yung buhay natin. Na dating, nakabasikleta, nakamotor na, naka 4 wheels na. Kasi nga, masipag tayo. Yun yun. Yun yun, tol. Okay? Masipag si Tatay Tekram. Kaya nagbago yung buhay niya. Okay? Tuloy natin. Ibang-iba yung buhay nila dati sa buhay nila ngayon. Siyempre, hindi katulad mo na kung ano ka noon, ganyan ka pa rin ngayon. Kasi, wala kang pangarap sa buhay, wala kang diskarte. Okay? At masama ang ginagawa mo. Mamaya malalaman natin kung bakit, kung ano ka noon, ganyan ka pa rin ngayon. At kung ano si Tatay Tekram noon, nagbago ngayon. Babanggitin natin yung pinagkaiba nyo. Okay? Mamaya mga katekram, no? Tuloy natin yung video. Tuloy nyo lang yung panood natin, okay? Bakit? Saan nagsimula ang yaman ni Tekram? Ayan, bakit mo tinatanong kung saan nagsimula ang yaman ni Tatay Tekram? Gusto mo bang malaman kung anong sikreto niya? Kitang-kita naman, sipag lang. Okay, sipag lang yung sikreto niya. Kaya siya nagkaroon ng yaman. Okay? So, bakit mo inaalam kung saan nagsimula? Doon sa mga nakapanood, sa simula't simula pa lang, kung paano niya nakuha si Dave sa Divisoria hanggang ngayon, Okay. kayo ang makakapagsabi kung paano yumaman at nabago ang buhay ng Manalastas family. Aba, kanina si Tatay Tekram lang, ngayon binuo mo na, buong Manalastas na. Ano sa tingin mo sa buong Manalastas family walang kaya? Yung isang kapatid ni Tatay Tekram nasa ibang bansa. Tungaw ka? May maka? Tuloy natin. Nung nakuha nila si Dave, hindi pa ganun kaganda yung buhay nila. Talaga? Kasama ka nila sa bahay? Kasama ka nila sa paglago? Kasama ka nila sa pagtatagumpay? Paano mo nalaman na hindi pa ganun kaganda yung buhay nila? Asan yung pruweba mo? Paano mo nasabi na hindi pa ganun kaganda yung buhay nila? Sige nga. Dapat meron kang resibo ipapakita, no?
ayos yung buhay Hindi nila. pwedeng salita lang, tol. Ang pagkakalam ko nga noon, nangungupahan lang din sila. Ang pagkakaalam mo, hindi ka sigurado. Diyan sa salita mo, hindi ka pa sigurado dyan. Sa sinasabi mo nangungupahan pa lang. Dapat pag magsasalita ka, yung sure ka para hindi ka napapahiya at hindi ka nasosoplak. Okay? Tingnan mo nasa isitan sila. Tapos ang ano nila ang family nila nasa Pampanga ba? O doon sa pinuntahan natin. Pampanga. Okay? Doon kay na Tatay Tek Foreign. Malamang, kung nandito sila sa Manila, magre-rent sila. Kasi nandyan yung business nila. Hindi ka ba naman tungaw eh? Yung iba nga na nandito sa Cavite na nagtatrabaho sa Manila, nag-ano doon eh, na nangungupahan doon eh. Pero may bahay dito sa Cavite. So, hindi ka sigurado. Nangungupahan sila, pero meron sila sariling bahay. Siyempre, malayo, alangan namang mag-travel pa sila. Siyempre, mangungupahan sila kung nasaan malapit yung business nila. Dahil doon sila makakatipid. Mindset ba? Mindset. Hindi katulad mo, wala kang diskarte. Isa yung sa diskarte nila. Alangan na magpabalik-balik pa sila. Pagod na, sayang pa sa gasolina. Diba? May sarili silang bahay, pero yung business nila, andito. So, syempre, mangungupahan sila kung saan sila malapit. Okay? Yun yung tingin ko, ha? Okay, tuloy tayo. At sila ay mga dating cellphone technician sa Isitan Recto. Wala namang masama sa pagiging cellphone technician kasi marangal na trabaho yan. At kumikita talaga dyan. Oo, di ba? Yung aking, yung stall ko nga doon sa Angono Rizal, SM eh. Kumikita yon. Nagsimula silang mag-vlog noon nang magkaroon ng issue ang Isitan Recto at yung pamangkin. Paulit-ulit ko itong sinasabi. Inuulit ko lang dahil gusto ko lang ipaintindi. Nagsimula sila mag-vlog nung nagkaroon ng issue? Hindi. Si Tatay Tekram nagsimula ng vlog, wala pang issue. Ayan cellphone na yung ano nila. And then naka 9 videos na siya, naka 9 upload na siya sa kanyang channel. Saka lumabas itong Isitan issue. Ano yung sinasabi mo nagsimula nag-vlog si Tatay Tekram nung nagkaroon ng issue sa Isitan? Nagba-vlog na siya before. Okay, fake news ka. Doon sa mga bashers ni Dave at nagko-comment dyan sa comment section ko na si Tekram daw ay nung nagsimulang mag-vlog ay dati ng mayaman. Paulit-ulit na naman to. Paulit-ulit doon sa yaman. Bakit ba init na init ka sa yaman ni Tatay Tekram? So si Tekram mismo makakapagsabi. Wala kayo pinagkaiba ni BJ, ha? Sabi niyan, kung talagang mayaman na siya, nung nagsisimula pa lang siyang mag-vlog. Ayun. Si Tatay Tekram makapagsasabi talaga niyan. Bakit gigil na gigil ka sa mga sinasabi ng viewers at affected ka? Ha? Wala ka naman magagawa kung ano yung sabihin ng viewers ni Tatay Tekram eh. 'Di ba? Hindi makokontrol mo ba 'yan? Magmumukha ka lang tanga. Alam niya yan. Nung nakuha niya si Dave, ang subscriber niya, hindi pa ganun ka lago. Hindi pa ganun kalago pero hindi mo mabigyan ng bilang kung ilan. Ako kasi, wala pa si Dave dyan. Nakita ko na yung channel ni Tatay Tekram. Ano okay? Is sa 400k. Paano mo nasabing hindi pa ganun kalago? 400k subscriber, hindi pa ganun kalago para sa iyo 'yon. Malaking channel na 'yon. Ha? Malaking channel na 'yon at malaki na ang pinaghirapan noon. Ha? Malaki na naging effort noon. 400k subscriber. Nung time na napanood ko si Tatay Tekram, wala pa si Dave noon. Ikaw, napanood mo ba 'yon? Nakita mo ba? Wala. Wala kang basehan eh. Hindi mo nga mabigyan ng bilang kung ilan yung subscriber ni Tatay Tekram noon eh. Nung hindi pa dumadating si Dave eh. Mga views niya, hindi pa rin ganun kalago, ka-bro. Mga views na hindi pa ganun ka-grow? Sure ka? Kadami. Swerte na kapag nakaka-views siya ng 20,000 sa isang video. Okay. Ayan. Swerte na raw kung makakapag-views si Tatay Tekram ng 20,000 sa isang video. Okay? I-debunk natin yan. Okay? Hindi pa dumarating si Dave. Tingnan natin. Dito pa lang meron ng 55k. Okay, ito 55k 5 years ago. 30k. Sablay ka na agad doon. Diyan pa lang yan 56k. 470k. Ayan 470k. Rizal Park Night, 470k. Hindi pa umabot ng 20k? Wala pa si Dave?
Nung wala pa si Dave, 135K. At dito ka magugulat. Ha? Dito ka magugulat, ha? Saan na yun? May 1 million na pong viewers si Tatay Tekram, wala pa si Dave. Ayan, no? 5 years ago. 1 million views. Ang title, Babala ni Yorme Isko. Makapagpanindig balahibo. May kulang ka kasi. Bago siya naging charity vlogger, totoo naman, naging cellphone yung mga binablog niya, technician. And then, after nun, nag-vlog siya about Isko. About Maynila. Okay? Hindi mo alam, no? Kasi hindi ka marunong mag-research, puro ka lang dada. Ano yung sinasabi mo? Maswerte na umabot ng 20K nung wala pa si Dave? O ano to? May 1 million, may 627,000. Ano yung sinasabi mo? 20,000. May 200,000. 234, 71, 36. Diyos mio naman. Ito yung 20,000 na sinasabi mo, Quezon Bridge, 20,000. Ayan, napanood mo ba yan? May 91,000. Wala pa si Dave, may million views na si Tatay Tekram. Naku naman. Di, napahiya ka na naman. Dada ka kasi ng dada eh. I-fact check mo muna para hindi ka ma-fake news at hindi ka mapahiya sa mga sinasabi mo dyan, sa video mo o sa live mo. Ayan, ang dadami ng mga 100K plus, 200, Ayan, At, ayan, 34, 300, 289, 688. Napakarami na niyang views ng lampas ng 500K, 100K pataas. 1 million pinakamataas niya, 300. Napakalaki na ng views na nun, Million views na. Wala pa si Dave. At eto na. Ayan, ang dami niyang views dito. 159, 492, 200. Ano yung sinasabi mo, boy? 269. Ang dami niyang views dito na halos mag 500,000. Wala pa si Dave dyan. At eto na. Okay, 54, 117, 126K views. Okay? Si Yorme Isko yung binablog niya. Ibig sabihin, malalaki na yung views niya dito, may algo na yung channel niya. Ibig sabihin, may algorithm na. And then, sakto nakita niya si Dave dito. Sino nag-edit ng video? Sino kumuha ng video? Sino nag-interview? Si Tatay Tekram. Trabaho niya lahat yun. Sino nag-upload ng video? Si Tatay Tekram. Ano si Dave doon? Ano yung effort ni Dave doon? Si Dave lang naman yung swerteng bata na natsyempohan at nakita ni Tatay Tekram para tulungan. Ngayon, ano yung sinasabi mo? Swerte? Si Tatay Tekram kay Dave? O si Dave yung swerte kay Tatay Tekram? Dahil kung hindi nakita ni Tatay Tekram, yung Dave na sinasabi mo, hanggang ngayon, nandyan pa rin yan. At baka addict na rin yan. Kung sa palagay mo, hindi si Tatay Tekram ang nakakita niyan, ibang vlogger ang nakakita, sa palagay mo, magbo-boom yan. Ipagpalagay na ikaw yung nakakita. Palagay mo, magbo-boom yan? Sa'yo? Hindi. Dahil yung channel ni Tatay Tekram, may algorithm na nun. Okay? And then, nagbago siya ng... Kasi ang mga katulad namin na content creator, paiba-iba kami ng content. Okay? Kasi hinahanap namin kung ano yung niche na pwede sa channel namin. Ganon kami dumiskarte. Kung ano yung niche na papatok sa channel namin. Nagbago siya ng niche dito. Okay? Kasi, kwento naman yan, di ba, na parang may bumubulong sa kanya, di ba, ni Tatay Tekram. Ibig sabihin, yun yung sign. Okay? Para magbago siya ng niche, magbago siya ng content, at kung ano ba talaga yung ikakasaya niya. Which is, diyan siya naging masaya. Kaya nagsimula na siyang tumulong. Simula dito kay Dave. Diba? O ayan na, nagsimula na yan. Pero wag mo sasabihin na nung wala pa si Dave, hirap pa maka 20,000. Fake news ka. Okay, tuloy tayo.
nung hindi niya pa nakukuha si Dave. Mm. Nung nakuha niya si Dave, noon, na nakita niya sa Divisoria, na patawid-tawid pa nga si Dave doon sa Divisoria, nakasando yun eh. Mm. Nakasando si Dave. Mm. Patawid-tawid sa Divisoria na sinusundan niya. Mm. Nung nakuha niya si Dave, nagsimula niyang i-vlog si Dave, unang-unang araw pa lang na ibinalag niya si Dave. Pumutok ang channel niya. Pumutok ang channel. Anong putok? Anong klaseng putok? Pumutok. So, wala ka magagawa doon kung nag-boom yung channel niya. Narecommend siya ni YouTube eh. Hindi naman si Dave yung nag-recommend sa kanya para panoorin ng tao. Si YouTube ang nagbato ng video niya kung saan-saan. Kaya napanood ng tao. Okay? Hindi si Dave yung dahilan. Si YouTube pa rin. Yung algorithm ni YouTube ang may kasalanan, ang dahilan kung bakit yung video at vlog ni Tatay Tekram napanood ng marami. Na-recommend kasi ni YouTube eh. Kasi sa palagay mo, kung hindi i-recommend ni YouTube yan, lalabas sa'yo yan? Mapapanood ba ng marami yan? Hindi. So, ang unang-unang may kasalanan dyan, o ang unang-unang dahilan kung bakit nag-boom yung video, yung channel ni Tatay Tekram is dahil kay YouTube. Dahil si YouTube po ang nag-recommend dyan sa bawat user na mag-o-open ng YouTube. Dahil nga recommended yung video niya. 'Di ba? Dahil nga bago siya mag-vlog ng ganyan, recommended na siya, oh. May million siya, 100k plus, 300, 200, 600. Maganda na yung views niya. Maganda na yung standing. Okay? May views na. Malaki nang kita sa ganyan, ha. Masipag pa siya mag-upload. Ang daming video lagi niyang ina-upload. Okay? So, dahil po sa kasipagan ni Tatay Tekram, kaya nag-boom yung channel niya. Okay? Hindi kung kani-kanino man. Okay? Hindi dahil kay Dave. Hindi dahil sa mga followers. Kundi dahil kay YouTube algorithm. At sa sipag ni Tatay Tekram. Okay? Dalawa lang yan. Dahil sa sipag ni Tatay Tekram at dahil sa YouTube algorithm, dahil nirecommend niya itong video ni Tatay Tekram. Dito kay Dave. Diba? Hindi yan dahil kay Dave, okay? Ang daming nahabag, ang daming naawa, ang daming naiyak, ang daming nag-subscribe, ang daming... Okay, ang daming naiyak, ang daming nahabag, ang daming naawa, ang daming nag-subscribe. Ang tanong sa'yo, maaawa ba sila? Maiiyak ba sila? Magsusubscribe ba sila kung nakita nila yung video? Diba hindi? So, ibig sabihin, dahil nirecommend sa kanila yan, nakita ng marami, naawa ang marami, nag-subscribe, dahil nakita nila yung video eh. Sino may kasalanan? Sino may gawa? Si YouTube, algorithm. Nirecommend ni YouTube eh. Hindi si Dave. Kalokohan niya na sasabihin nyo dahil kay Dave. Nak. tumawag sa kanya para magbigay ng sponsors. Nang dahil kay Dave. Ayan, nang dahil daw kay Dave. Wow. Ang galing talaga. Hindi yan totoo na dahil kay Dave, guys, ha. Okay? Dahil kung ang pagbabasehan natin is views, subscriber, is dahil yan kay YouTube algorithm. Dahil nirecommend niya yung video na yun. Dahil kung hindi yan nirecommend ni YouTube, hindi nyo makikilala si Dave. Hindi yan magkakaroon ng views. Ha? Hindi yan magkakaroon ng views kung hindi yan nirecommend ni YouTube. Saktong-sakto kasi na meron ng algo yung kanyang channel. Okay? May views na. May million views pa nga eh. Diba? Ang gaganda na ng views. Ibig sabihin, meron ng algorithm yan. Okay? Tuloy tayo. Saan nagsimula ang yaman niya? Ayan na naman. Saan na naman nagsimula? Paulit-ulit ka. Ni Tekram. Simula. Saan nagsimula? Dahil sa kasipagan niya nga. Okay? Kung yumaman siya ngayon, nagbago buhay niya dahil yun kay Tatay Tekram, wala ng iba. At siyempre, sa pamilya niya. Okay? Sa Manalasas family dahil nakasupport ang mga ito kay Tatay Tekram. Dahil guys, no, kung hindi nakasupport ang pamilya niya kay Tatay Tekram, mahihirapan siyang maabot yan. Okay? So, walang ibang kumbaga dahilan ng pag-angat ni Tatay Tekram kundi dahil sa kanya, kasipagan, sa sarili niya, at
dahil sa kanyang pamilya. Nung nakuha niya si Dave. Mhm. Dahil nung dumating si Dave Mm. sa channel niya, Mhm. nagkaroon ng maraming sponsor si Dave. Okay, parang sinasabi mo yung sponsor ang nagpayaman kay Tatay Tekram, ganon. So mali yun, ha? Hindi po sponsor ang magpapayaman, no? Kay Tatay Tekram. Ang magpapayaman kay Tatay Tekram is yung kanyang kakayahan. Yung kanyang pagpupursigi, pagtatrabaho, at pagiging masipag. At dahil nga, tumutulong siya, no? Binibless siya. Okay? Yun yung nagbigay ng blessing sa kanya dahil nagbibigay din siya ng blessing sa kapwa niya. Okay? Ayan, tandaan mo yan, tungaw ha. Dumagsa ang sponsor ni Dave nang dahil sa awa sa bata. Dumagsa daw ang sponsor ni Dave nang dahil sa awa sa bata. Pwede rin. Naawa sa bata kaya nagbigay ng sponsor. So dapat, pwede rin. Pwede rin yun. Pero, hindi naman nanghingi si Tatay Tekram, di ba? Kaya huwag niyong sasabihin na si Tekram, bago nag-vlog, mayaman na. Sino ba kasi nagsabi? Mga viewers. Bakit kasi apektado ka sa sinasabi ng mga viewers? Ha? Okay, si Tatay Tekram, meron na yan, may pera na yan nun. Ha? Kung ikukumpara nyo, yung buhay niya noon sa buhay niya ngayon, Ulit-ulit naman eh. Ikukumpara. Kasi nga, nagpursige siya, nagsipag siya, ayaw niya na ganun lang yung buhay niya, magbabago talaga yon. Pa? Hindi katulad mo, walang pagbabago sa buhay mo kasi nga, hindi ka binibless dahil nga, yung utak mo, taliwas. Okay? Isa ka rin kupal kasi. Hindi katulad ni Tatay Tekram, nagbago yung buhay niya kasi mapagbigay siya, binibless siya ng Diyos. Dahil sa pagiging mapagbigay niya sa kapwa. Dahil sa pagiging matulungin niya. Okay? Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng misyon para maging instrumento para dito sa mga tao na ito na nangangailangan. Okay? Tuloy tayo. magkaiba. O sasabihin nyo naman, siyempre kumita. Alam mo, hindi basta yung kita yung iniisip ni Tatay Tekram dyan. Puso. Okay? Kung ano yung nasa puso niya. Huwag mo kasing itulad si Tatay Tekram sa'yo. Nakupal. Kasi si Tatay Tekram, nasa puso niya yung ginagawa niya. Hindi yung kita ang iniisip niya, kundi yung nasa puso niya, yung sinusunod niya. Okay? Yung nasa puso niya, yung iniisip niya. Okay? Tuloy tayo. Siyempre, nag-vlog, kumita. Yun nga. Kumita talaga siya sa pagbablog. Alam mo nyo kasi kapag charity vlogger ka, Ayan, pag charity vlogger, so parang sisiraan mo ang charity vlogger dito. Sige, pakinggan natin. hindi mo magagalaw yung kinikita mo. Totoo ba yon, Tatay Tekram? Sir Bal Matubang? Kalinga Prab? Sino pa ba? Pogong Biyahero? At sa lahat ng mga charity vlogger, totoo ba yun na hindi magagamit yung kinita? Daddy Frankie? Ayan, shoutout sa inyo. Ayan, pakisagot naman po itong sinasabi ni Tinoy na, itong sinasabi ng gago na to na, totoo bang hindi magagalaw yung kinikita? Guys, naman ako, nag-try din ako maging charity vlogger, no? At hindi totoo yung hindi magagalaw yung kita. Kasi dyan ako naubos. Nung time na nag-try ako, tumulong sa iba, no? And nabetray din ako katulad ng ginawa ni Dave kay Tatay Tekram. Nung after nun, di na ako ulit. Okay? Mas inuna ko yung pamilya ko, sarili ko. Kasi nung time na yon, ubos talaga ako, wala ako naiipon. Mula sa sinasahod ko sa pagbablog ko. As in, wala natitira sa akin. Okay? Kaya, ako na magpapatunay sa'yo, no, na hindi totoo yun na hindi magagalaw yung kita, kalokohan mo, gago. Lalo na at marami kang sponsor, hindi mo magagalaw yung Kahit na may sponsor ka, magagalaw mo pa rin yung kita. Okay? kinikita mo. Kasi, paano mo masasabi hindi mo magagalaw yung kita mo? 'Di ba? Hindi mo naman naranasan yon. Tingnan natin.
ang mga sponsor, nagbibigay yan sa mga tinutulungan. Mhm. Halimbawa, naranasan ko yan maging charity vlogger. Ayan, naranasan mo maging charity vlogger. So, kaya naman pala. Ibig sabihin, kaya nagtataka, alam ko na ngayon kung bakit hanggang ngayon ganyan ka pa rin. At si Tatay Tekram, pinuno ng blessing. Si Tatay Tekram, nagbago yung buhay. Then sa'yo, ikaw, ganyan ka pa rin. So, alam ko na kung bakit ganyan ka pa rin. Okay? Nagigets nyo na ba, mga katekram? Ikaw kasi, naranasan mo, sabi mo, ibig sabihin, ginawa mo. So, ibig sabihin, nag-charity vlogger ka kasi ang iniisip mo, pera. Iniisip mo is magkakaroon ka ng maraming pera dahil sa sponsor. Yan ang nagpabagsak sa'yo. Kasi wala sa puso mo yung pagtulong eh. Ang nasa puso mo yung pera eh. Yung magiging pera, yung magiging kita. Hindi katulad ni Tatay Tekram, wala siyang pakialam. Dahil yung puso niya yung sinusunod niya. Kung ano man yung mangyari, kung ano man yung kahihinatnan. Kaya kita nyo naman guys, no? Bless si Tatay Tekram. Nagbago yung buhay niya. Dahil nga, totoo siya na tumutulong sa kapwa. Hindi katulad mo. Ang iniisip mo, nag-charity vlogger ka kasi nakita mo na malaki ang kita. Ang iniisip mo, malaki ang kitaan. O, kamusta naman ang pagiging charity vlogger mo? Bakit nga hanggang ngayon ganyan ka pa din? Kung totoong nagpapayaman ang charity vlogger, edi sana mayaman ka na din. Bakit ngayon hanggang ganyan ka pa din? 'Di ba? Dahil mismo ikaw nagsabi, naranasan mo na maging charity vlogger. And then sinasabi mo dahil sa mga sponsor, kaya yayaman, ganyan. O ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka pa din? So, nagpapatunay lang na hindi totoo yung sinasabi mo na dahil sa sponsor, dahil sa mga padala, pagbibigay, kaya yumaman si Tatay Tekram. Ibig sabihin, nagkaroon si Tatay Tekram, nag-improve yung buhay niya, guminhawa yung buhay niya dahil sa kanyang pagiging masipag. Dahil sa kanyang pagiging consistent. Dahil sa kanyang pagiging totoo. Hindi katulad mo, nag-try kang charity vlogger, pero puro pera ang iniisip mo, may kapalit. Yung pagtulong mo may kapalit. 'Di ba? Kaya tingnan mo. Hanggang ngayon ganyan ka pa rin. Walang pagbabago. 'Di ba? Nakakahiya ka naman. Mismong ikaw na ang alam mo 'yun, nagsira sa sarili mo. Alam mo, meron ako na-vlog ng isang tao. Ayan. So, masasabi mo yan kasi naranasan mo, sabi mo, di ba? So, ganyan ang ginagawa mo pala. Yung taong yun. Sa mga mag-ano dyan, tandaan nyo, ganito pala ginagawa nito. Tapos ipinapasa kay Tatay Tekram at sa mga ibang vlogger na kung saan nagtagumpay sa buhay dahil totoo yung ginagawa nila. Hindi katulad ng gagong to. Na gusto maging charity vlogger dahil sa pera. Tingnan nyo, hindi siya nagtagumpay. Merong isang sponsor na naawa. Natawag siya. Natawag yung sponsor. Tumawag sa'yo. Tulungan mo to. Tulungan mo tong taong to. Magpapadala ako sa iyo ng pera. Okay, nagpadala sa'yo. Magpapadala ng pera yan. Yung sponsor. Okay, nagpadala sa'yo. And then? Pero dahil sa palubag loob, dahil inuutusan ka niya na puntahan mo yung taong yun, balikan mo, bigyan mo ng tulong, ipapaabot sa'yo, meron ding ibibigay yung sponsor sa'yo. Ayun! So, tinatanggap mo yung binibigay sa'yo na yun. Yan. Diyan ka nagkamali. Magbibigay din yung sponsor. Ito, para dun sa itutulong mo. Ito, para sa'yo. Okay, so ibig sabihin, tumatanggap ka sa sponsor. Alam mo kung ako yung binigyan niya ng sponsor, hindi, ito po para na po ito doon sa tulungan natin, wag na po sa akin. Ikaw pala, tumatanggap ka. Yan ang pinagkaiba nyo ni Tatay Tekram. Dahil si Tatay Tekram, okay, nung pumunta nga ako doon akala niya magbibigay ako ng pera, pero gift ko kay Luis yung ibibigay ko, pero sabi niya sa akin, wag na po, wag na po. Akala niya magbibigay ako ng pera. Pero hindi siya tumatanggap guys Tatanggap yan kung halimbawa para doon sa ganito, ganyan, pero yung para sa kanya. Hindi katulad mo na tumatanggap ka pala sa sponsor. Ibig sabihin, wala sa loob mo, wala sa puso mo yung pagtulong. Tumutulong ka kasi may kapalit. Nakatulad niyan, bibigyan ka ng pampalubag loob ka mo. Yan. Diyan kayo nagkaiba. Kaya hindi ka nagtagumpay.
'Di ba? Kaya ngayon hanggang nandiyan ka na lang. Ako kasi hindi ko na lang tinuloy talaga yung pagiging charity vlogger ko. Kasi hindi naman yung sa akin kasi ibang diskarte ko noon eh. Pa-prank ako noon eh. Naghahanap ako ng Good Samaritan, ganyan. Hindi yung katulad nung kay na Tatay Tekram. Okay? So ikaw, tumatanggap ka pala. Oo. Ng pampalubag loob galing sa sponsor. Hindi mo malang naisip na yung ibibigay sa'yo, dapat doon na lang, itulong na lang sa iba. Kung totoong gusto mong makatulong sa iba. Iyon pala, yung sarili mo yung tutulungan mo para magkapera ka. Ay di baong ka ngayon. Dahil sa inutusan ka ng sponsor, magbibigay din yung sponsor para sa'yo. So alam na namin kung bakit dati ka nag-charity vlogger at hindi ka nagtagumpay, kaya ganyan ang ginagawa mo. Sinisiraan mo ang mga charity vlogger. Huwag mo kasing igaya sa'yo yung mga charity vlogger na nagtagumpay. Kasi totoo silang tumutulong. Totoo sa puso nila. Hindi katulad mo, natutulong ka kasi may matatanggap ka at tumatanggap ka. 'Di ba? Nako. At kapag nagpadala yung sponsor na yan, package yan. Doon sa mga nagustuhan nilang tulungan. Pati yung charity vlogger, may package din yan. Wow. So, tinanggap mo nga. Okay. Ha? May package din yan. Bukod yung package doon sa tinutulungan, bukod yung package sa charity vlogger. Sige. Okay. Kaya wag niyong sabihin na si Tekram ay malaki yung kay Dave. So, parang sinabi mo na walang naitulong o maliit lang naitulong ni Tatay Tekram kay Dave, ganon. Wow. Palakpakan. Ano masasabi nyo guys, no, sa kanyang opinion na hindi naman pala talaga malaki ang naitulong ni Tatay Tekram kay Dave. Sabi niya po ha, hindi ako nagsabi. Kasi para sa akin guys, napakalaki ng naitulong ni Tatay Tekram kay Dave. As in, no? Na kung saan man si Dave ngayon, halos lahat yun dahil kay Tatay Tekram. Okay? Hindi natin masasabi na dahil kay Dave kung nasaan man si Tatay Tekram ngayon. Kasi si Tatay Tekram nagtatrabaho yan eh. Masipag eh. Okay? Si Dave, ano bang ginagawa niyan? 'Di ba? Paalamunin, pinag-aaral, binihisan, tinulungan. So, ano yung katibayan at katunayan na si Dave yung dahilan kung bakit umangat si Tatay Tekram, kung bakit si Tatay Tekram gumanda ang buhay. Okay? Ito lang yung paliwanag ko. Gumanda ang buhay ni Tatay Tekram dahil mapagbigay siya sa kapwa. Okay? Once na ikaw ay naging mapagbigay sa kapwa, ibabalik sa iyo ni Lord yan 3 times, times 4, times 10. Diba? Ganun yun. Kung totoo ka, kung totoo yung ginagawa mo. Hindi katulad mo eh. Diba? Kaya tingnan mo, ganyan ka hanggang ngayon, ganyan ka. Ganyan ka pa rin, ganyan pa rin ang estado mo sa buhay. Nag-charity ka, nag-charity vlogger ka. Pero tumatanggap ka ng para sa sarili mo. Imbis na ikaw yung magbigay doon sa tutulungan mo, ikaw tumatanggap pa sa sponsor. Diba? Kakahiya ka naman. Siguro may naitulong man si Tekram nasa 20%. 20%? Okay, ano masasabi nyo doon mga Tekram? Dahil sa dami ng sponsor ni Dave. Dahil sa dami ng sponsor ni Dave. Yung mga pangangailangan ni Dave, nanggagaling yan sa mga sponsors. Pero pang binabasa si Jun eh. Tungkol din sa motor. Yung pinapagawa ni Dave yung motor. Napanood ko yun sa vlog ni Jun na binabasa niya yung conversation ni Dave. Okay. At saka, nung tao nagbigay ng pera kay Dave na 80,000 daw yung nagastos kay Dave. Si Francis yun, oo. Sige. Dahil dun yung tungkol dun Halatang marites lang tot mema, guys, no? sa motor. O, di ba? Sponsor na Baka kasi may maniwala dito, kaya dinidebunk natin, ano? ibigay kay Dave. Bukod doon sa kinikita ni Tekram sa ads, bukod yung mga bigay ng mga... Alam mo, wala kang pakialam sa kita ni Tatay Tekram sa ads. Channel niya yun eh. Pinaghirapan niya yun eh. Kahit sino, walang may paki doon. Kasi deserve niya yun na pagkakitaan yun. Kasi siya yung nag-effort doon eh. 'Di ba? Hindi naman nakaw yung video eh. 'Di ba? So, kung kumita siya sa ads doon, deserve niya yun kasi kanyang video yun eh.
Ano ba? Buang yata talaga to. sponsors. Magkaiba kayo ng pag-iisip ni Tatay Tekram. Napakalayo. Okay? Napakalayo. Okay? Si Tatay Tekram, nagcha-charity vlog siya. Nasa puso niya yun. Hindi katulad mo, nagcha-charity vlog ka, nasa pera ang focus mo. Hindi ba makakaipon siya niyan? Nakakaipon? Kung mag-upload si Tekram ng video ni Dave, umaabot ng kalahating. Teka lang, video lang ba ni Dave yung nandito? Okay. Tingnan natin kung video lang ni Dave. Ayan Yorme Iskon, sakit po ba sa dibdib part 2? Kay Yorme, ano pa siya rin siya kay Yorme. Rapid Tulfo in action. Ayan Vincent. Ito si Luis. Hindi lang naman si Dave. Hindi lang naman si Dave yung ano dito, bida. Si Yorme Isko ulit. Di ba? Hindi lang naman si Dave yun. Yung lang alam lang ng ano niya. Okay? Si Kuya Melvin, 1.5 million, di ba? Tingnan nyo nga. Si Dave, isinasama-sama niya na lang sa vlog niya. Kasi nga, itinuring niyang anak. Kinuha na niya, nasa bahay na nila, di ba? So, itinuring na niyang anak yun. So, isinasama niya si Dave sa pagbablog, tinuturoan niya ito. Di ba? Million, 200,000, 300,000. Ngayon pero nung una pa lang na nakuha niya si Dave, million ang views. Okay. So, wala tayong problema doon sa million ang views. Kasi si YouTube ang de-decide niyan. Okay? Okay? Algorithm ni YouTube ang magbibigay ng views sa'yo. Sa lahat ng mga content creator dito sa YouTube. Si YouTube mismo. Kapag nirekomenda ka ni YouTube, magkakaroon ka ng views. Katulad nitong video na to, pag nirekomenda to, itong video na to, magkakaroon ako ng views. Diba? Kapag hindi naman to nirekomenda ni YouTube, mababa ang algorithm, mababa ang sinasabing click rate, diba? Hindi to magkakaroon ng views. Ganun lang kasimple, Pasok sa kanya. Diba? Aminin man ni Tekram at sa hindi. Yun ang totoo. Alam niya yan sa sarili niya. Alin ang totoo? Aminin man niya at sa hindi, alam niya yan sa sarili niya kung saan nagsimula yung swerte niya. Kung saan nagsimula yung swerte niya. Eto masasabi ko. Nagsimula ang swerte niya sa asawa niya. Kay Nanay Jack. Nagsimula ang swerte niya sa pamilya niya. Sa pamilya Matalastas. Wala nang iba kung saan. Kasi yun ang pinagsimula ng swerte niya. Doon siya sinuwerte sa kanyang pamilya, kay Nanay Jack, na handang sumuporta kung ano man yung ginagawa niya. Doon talaga. Yun talaga yung totoo dito na kung saan nagsimula yung swerte niya. Sinuwerte siya dahil sa kanyang mabuting asawa na nakasupport sa kanya. Sorry guys. At dahil sa kanyang pamilya na handang suportahan din siya. At kitang-kita nyo naman yan kung paano siya sinusuportahan ng kanyang pamilya. Ni Nanay Inda, ng kanyang mga kapatid, Tek Poren, Tek June, Sweet Mary, di ba? Yun yung totoo na pinanggalingan ng swerte niya. Hindi kung saan-saan at kung kani-kanino. At yung sinasabi mo kay Dave, hindi nung galing ang swerte niya. Si Dave ang sinuwerte kay Tatay Tekram. Hindi si Tatay Tekram sinuwerte kay Dave. Maniwala ka. Nagsimula yung yaman niya. Kung paano umakyat yung Nagsimula yung yaman niya. Nagsimula yung yaman niya, kung may yaman siya, no? Nagsimula yung yaman niya sa kanyang pagiging masipag. Okay? Nagkaroon siya ng pangarap. Nagsimula yung blessing niya nung nagbigay din siya ng blessings sa iba. 'Di ba? Yung maging instrumento siya para mabago yung buhay ng mga tao na tinulungan niya. Yun yung dahilan kung bakit siya binibless. Dahil nakita ni Lord na totoo yung ginagawa niya na yun. Hindi katulad mo, tingnan mo, hindi ka binibless. Sabi mo nag-charity ka, pero hanggang ngayon ganyan ka pa rin. So, hindi nakakayaman yung pagcha-charity. Okay? Bibless ka kung totoo yung ginagawa mo. Kung totoo yung pagtulong mo sa kapwa. Kung totoo na kung pumapayag ka na maging instrumento ka. Okay? Para sa ikakabago ng buhay ng mga taong nangangailangan ng tulong. Ganun yun. Okay? Channel niya at kung paano nabago yung buhay niya.
Alam na alam niya yan. Dahil nung nagsisimula pa lang siyang mag-vlog at hindi niya pa natatagpuan si Dave. Hindi pa ganun kalaki yung subscriber niya at views niya. Nung natagpuan niya si Dave, biglang pumutok. Nung nagtagpuan daw niya si Dave, biglang pumutok. Mali yan. Okay? Putok na yung channel niya, may million views na eh. 600k, 300, 400k, putok na yung channel na, may magka-views ng ganon, putok na yun. And nasa 400k or something. Okay? Basta una ko nakita, 400k. Okay, yung channel niya. Okay? And then, nagbago siya ng niche. Ginawa na niya yung binubulong ng puso niya ang makatulong sa kapwa. Ang maging isang instrumento para makapagbigay at makapagbago ng buhay ng mga tao na nangangailangan. Eh, nagustuhan ni YouTube. Eh, di nirekomenda ni YouTube yung videos niya. Kaya napanood nyo. Kahit na ayaw nyong panoorin, mapapanood nyo. Kasi nirekomenda ni YouTube, wala kayong magagawa. Kung user kayo sa YouTube, lalabas at lalabas yon, mapapanood nyo. Depende na sa inyo yung kung magugusto nyo yung video o hindi. Eh, maraming naawa kay Dave. Porke ba maraming naawa kay Dave? Si Dave na yung naging swerte kay Tekram? Maling-mali yun. Maling-mali yung kaisipan na yun. Dahil maraming naawa kay Dave, naging swerte na si Tatay Tekram. Hindi. Hindi katanggap-tanggap yun. Okay? Naging swerte si Dave kay Tatay Tekram kasi na-vlog siya. Yun lang yun. Yung channel niya. Sino nagbigay ng yaman sa kanya? Ayan ka na naman. Sino nagbigay? Sino ba nagbigay? Baka mamaya sabihin mo si Dave nagbigay Ang nagbigay ng yaman sa kanya, kasi pinag-iinitan niya masyado yung yaman niya ni Tatay Tekram Ang nagbigay ng kung anong meron siya ngayon, alam mo? Kung sino? Hindi mo kilala? Nag-iisa lang. Si Lord. Sa kanya lahat galing yun. Kung ano man ang natatamasa ni Tatay Tekram ngayon, si Lord po ang nagbigay. Hindi mo alam kung saan galing. So, ibig sabihin ikaw, nagkakaroon ka ng blessing, hindi mo alam kung saan galing. Diba? Kasi, si Tatay Tekram kasi, kasama niya palagi si Lord sa ginagawa niya. Kaya lahat ng blessing niya, kung tatanungin mo saan galing, kay Lord. At aminin mo man sa hindi, lahat tayo, kung ano man ang meron tayo dito, kay Lord galing yun. Okay? Kung ano man ang katayuan natin sa buhay ngayon, kay Lord galing. Kaya dapat, kay Lord tayo magpapasalamat. Hindi kung kani-kanino mang kay Dave. Ang pinapalabas nyo kasi dapat si Tatay Tekram magpasalamat kay Dave dahil, ano yan Lord? Porque Lord de Biel? Okay? Si Dave lang naman yung hindi marunong magpasalamat Diba? Kaya nga sabi ni Tatay Tekram, magpasalamat tayo kay Lord. Wala kayong naririnig kay Tatay Tekram na si Dave dapat magpasalamat sa kanya. Wala. Okay? Wala siyang sinasabing ganun. Dapat alam mo yun, Sino ang nagsimula na magbigay ng yaman sa kanya? Yun na lang. Sino nagsimula na magbigay ng yaman sa kanya? Si Lord nga. Okay? Si Lord po ang nagsimula para magkaroon siya ng magandang buhay. Dahil nakikita ni Lord na pumapayag si Tatay Tekram maging instrumento para makapagbigay buhay, makapagbigay siya ng panibagong buhay, panibagong pag-asa sa mga taong matutulungan niya. At kitang-kita niyo yan kung paano niya nabago yung mga buhay ng mga yun. Diba? Dahil yun yung kagustuhan ni Lord. Dahil nga nagagawa niya yun, may reward siya galing kay Lord. Ang baguhin, o kung sinasabi nyo kasi mabago o magkaroon siya ng ganito, ng kahit pa paano, no? Ng yaman na sinasabi mo, na yun ay isinishare niya naman sa iba. Okay? Huwag natin sabihin, si Dave ang nagbigay ng yaman sa kanya. Sino ang nagsimulang magbigay ng yaman sa kanya? Dahil simula, nang na-vlog niya si Dave, sunod-sunod na yung blessing. Si Lord nga ang nagbigay. Kay Lord lang naman na kasi galing lahat yan. Ano ba? Hindi mo ba kilala si Lord?
Di mo kilala si God? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Kilalanin mo kasi yun para malaman mo ang katotohanan. Na dumating sa kanya. Tanong ka kasi ng tanong eh. Hindi mo alam kung kanino galing eh. Ibig sabihin yung buhay mo, di mo alam kung kanino galing. Simula nang nakuha niya si Dave, sunod-sunod na yung blessings na dumating sa kanya. O parang galing kay Dave pala, yung yaman, ganon. Si Dave ang sinasamba mo, si Dave ang sinasabi mong Lord mo, ganon. Kay Lord galing yun. Ha? Wala nang iba. Kahit anong iblog niya, pumapatok na. Kasi nga, si Lord ang may ano nun. Si Lord, nakita ni Lord yung pagiging totoo ni Tatay Tekram. Kaya, hindi ipinagkait ni Lord yon kay Tatay Tekram. Okay, sige, tanong ko pa kung kanino galing. Iisa lang ang sasabihin ko. Kumikita na, kinakagat na ng tao. Simula nung nakuha niya si Dave. Kasi nga, dahil tinulungan niya si Dave, no, nakita ni Lord na tinulungan siya si Dave, ayun, yung yaman na tinatanong mo kung saan galing, kay Lord galing. Kaya doon sa mga nagko-comment na sinasabi niyong dati ng mayaman, sa Tekram, before mag-vlog. Ha? Eto kasi, wala naman kasi sinasabi si Tatay Tekram na mayaman na siya eh. No? Dahil alam mo, hindi pera ang basihan ni Tatay Tekram ng pagiging mayaman. Okay? Kundi yung kanyang pamilya, yung mga nagmamahal na nasa paligid niya, yung mga taong natutulungan niya, na nababago niya ang buhay, yun yung itinuturing ni Tatay Tekram na yaman niya. Bakit kasi yung iba kasi yung yaman na ano nyo eh, pera-pera kayo kasi. Kaya hindi kayo umuunlad eh. Ikaw Tinoy, ikaw, hindi ka umuunlad eh. Kasi nga mukha kang pera, kupal. Pera masyado yung inaano mo. Kasi, kaya ayan, kahit nag-try ka na mag-charity vlogger, na akala mo kasi yayaman doon, nakakayaman ng charity vlogger. Kahit na tumanggap ka sa mga sponsor, dahil kung inuutusan ka lang pala, hindi wala pala sa puso mo yung pagiging charity vlogger eh, kundi inuutusan ka lang pala. 'Di ba? Dapat nasa puso mo kasi yun, hindi yung dahil sa inuutusan ka lang. Okay? Yung mga nakapanood dito, simula't simula hanggang ngayon, alam nyo yan. Saan nagsimula ang swerte ni Tekram? Sino ang unang nag-ambag ng yaman kay Tekram? Sino ang nag-ambag ng yaman kay Tekram? Galing nga kay Lord yung kung ano man ang meron si Tatay Tekram. Kay Lord yun galing. Si Lord ang nagbigay sa kanya yun. Wala nang iba. Ano ka ba? Dahil nga si Tatay Tekram masipag, nakikita ni Lord na willing siya maging instrumento para makapaghatid ng tulong ng, sa ibang tao, makapagbago ng buhay na dapat baguhin. Binibigyan siya ni Lord ng magandang blessing. Okay? Simula nung nakuha niya si Dave, dire-diretso yung swerte niya hanggang So si Dave na naman yung dahilan. Diyos mio, mali po yun ha. ngayon sinuwerte siya. Mali po yun. Okay? Sinuwerte siya, parang pinapalabas po suwerte siya kay Dave. Hindi po siya sinuwerte kay Dave. Okay? Si Dave po talaga ang sinuwerte kay Tatay Tekram. Okay? Kahit paikot-ikutin nyo yan, si Dave po ang sinuwerte dahil kay Tatay Tekram. Dahil kung hindi kay Tatay Tekram, hanggang ngayon nasa, andun pa rin siya sa, nag-iisipin nyo yun. Diba? Si Tatay Tekram, kahit iba yung i-vlog niyan, ibang tinulungan niyan, i-bless pa rin yan ni Lord. Sigador. Sa palagay nyo kung hindi niya nakita yan. Ganun pa rin ang buhay niyan, nasa Divisoria pa rin. Parang ikaw, diba? Hindi nagbabago ang estado ng buhay kasi kupal ka eh. Diba? Ngayon, tingnan nyo. Naputol na yung blessing para dito kay Dave. Kasi nga, ayun na, lumaki na yung ulo. Naging matigas na ang ulo. At hindi na sumusunod sa kay Tatay Tekram. Na kung saan itinuring siyang anak. Diba? Lord na po yung si Lord na po ang nag-decide niyan. Okay? Kung tutusin si Dave, ang lucky charm niya. Lucky charm. Ibig sabihin, swerte. Si Dave ang naswerte niya. Totoo ba? Okay, hindi po ako naniniwala. Dahil kung sasabihin mong swerte o lucky charm, unang-una na po ang pamilya niya.
ang asawa ni Tatay Tekram. Yan ang mga lucky charm niya. Ha? Pangalawa na yung mga nababago niya yung buhay. Kasi para sa kanya, yun yung yaman niya. Naku naman. Ngayon, tinanggal niya si Dave. Ay, hindi naman tinanggal. Hindi nagkaintindihan. Ngayon, Nagkaintindihan. kung wala na si Dave sa kanya, mararamdaman niya rin yan. Mararamdaman na ano? Bless pa rin yan. Bless na bless pa rin. Oh. Si Dave, kamusta? Unti-unti Si Dave, kamusta? Si Tatay Tekram, binibless siya. siyang babagsak. Unti-unting babagsak. Hintayin natin. Kasi alam naman namin na yun yung hinihintay nyo kay Tatay Tekram. 'Di ba? Ang bumagsak si Tatay Tekram kasi nga inggit na inggit kayo. Kasi yun yung hinihintay nyo yung pagbagsak ng isang Tekram. Sa palagay mo, babagsak si Tatay Tekram? Hindi yan babagsak. Okay? Kahit gaano katagal yung hintayin ng pagbagsak niya, never pong babagsak ang isang nag-iisang Tekram. Maliban na lang kung magpabaya siya, maging tamad siya, 'di ba? Pwede pa 'yun. Pero sa sipag ni Tatay Tekram, hindi po yan babagsak. Kaya kung ako sa iyo, maging masipag ka at maging totoo ka para i-bless ka rin ni Lord. Hindi yung naiinggit ka ngayon sa nag-iisang Tatay Tekram. Kaya sinasabi mo yan, hinihintay mo yung pagbagsak. Ipinapanalangin mo yung pagbagsak ni Tatay Tekram. Dahil kuno wala na si Dave. Come on. Hindi niya inangatan eh. Hindi daw iningatan. Hindi niya iningatan yung swerteng nakadikit sa kanya. Hindi iningatan yung swerte nakadikit. Swerte ga ba? O bangungot? Di ba? At saka ang mga charity vlogger na yan. Siniraan na po ay kinukall out ko po si Pugong Biyahero, Daddy Frankie, Sir Bal Matubang, Kalinga Prab, si Tatay Tekram at lahat ng charity vlogger. Ayan, sinisiraan po kayo ng taong ito. Binasi niya sa ginawa niya. Yung mga charity vlogger na pang sarili lang, kung mapapansin. Pang sarili lang, ikaw 'yon. 'Di ba? Sabi mo naranasan mo na maging charity vlogger pero tingnan mo ngayon, ano nangyari sa iyo? Hindi ka nagtagumpay, hindi ka binibless kasi nga ang iniisip mo pera, ang tumanggap ng pera. At tumatanggap ka ng pera para sinasabi mo na pampalubag loob ka mo. Pampalubag loob daw, kaya tumatanggap ka. Kung totoo kang tumutulong at kung totoo kang pumapayag ka na ikaw isang instrumento, hindi ka tatanggap dyan. Yung tinatanggap mo, dapat itulong mo pa rin doon sa tao na gusto mong tulungan. Hindi yung sasarilin at ibubulsa mo. Ulul. Ano ba, meron silang binalag. Meron silang na-vlog. Yung na-vlog nila, mahina yung views. Mahina yung views. Wala ka ng sponsor. Tandaan nyo, mga ilang linggo, hindi nila babalikan yan. Yan. Ikaw kasi yan eh. Yan kasi yung ginagawa mo. Hindi mo yan masasabi kung hindi ka ganyan. 'Di ba? So ikaw nag-charity vlogger ka, and then yung blinag mo, walang views, 'di ba? Hindi mo na binabalikan. Kahit na may binibigay sa yung sponsor para doon, hindi mo na binalikan. Binulsa mo na yung pera. Kaya hindi ka nagtagumpay, hindi ka nag-success. Na hindi gumaganda o hindi nagbago yung buhay mo. Kasi ganun ka. Huwag mong igaya sila sa'yo. Kasi kitang-kita naman yung kaibahan sa'yo. Sila, nagtagumpay kasi totoo sila. Ikaw, hanggang ganyan ka pa din. Kasi, scam ka. Budol. So yun lang mga kaibigan, mga katekram. Ano masasabi nyo sa mga pinagsasabi nito? At meron siya mga sinabi nga na hindi totoo, fake news. At syempre, napag-alaman din natin, no? Na siya pala ay dating charity vlogger na tumatanggap ng bayad o pakonsuelo para gawin lang yung pagtulong niya. 'Di ba? Kaya tingnan nyo, hindi siya nagtagumpay. Peace yo. Bye-bye guys. Hanggang sa muli. I love you all. Mag-leave lang kayo ng comment sa comment section at kung ano yung sasabihin nyo dyan. Pupusuan natin yan. Huwag kayong mag-alala.